Nagsisimula ang pelikula sa pagpapakita ng isang mag-asawa. Lumipat sina Abby at Paul sa isang bagong bahay sa probinsya. Talagang pinahahalagahan nila ang smart home system ng bahay na may kasamang mga naka-install na kamera at pinatibay na mga salamin sa bintana. Ipinakita sa kanila ng ahente ng lupa ang master bedroom at banyo na nasa harapan ng isang malaking bintana. Gayunpaman, may isang silid na hindi pa naaayos dahil maaaring gawin itong nursery o silid para sa sanggol. Habang nag-aayos si Paul ng mga kahon, isinabit niya ang isang lumang corded phone sa sala at pabirong sinabi na baka magkaberya ang smart home system. Samantala, inaayos naman ni Abby ang mga larawan ng kanilang kasal. Sa huli pumunta sila sa rooftop terrace na may napakagandang tanawin. Sa gabi magkasamang nag-relax ang mag-asawa sa terrace habang pinagmamasdan ng mga bituin. Ipinapakita ni Abby kay Paul ang iba't ibang konstelasyon. Habang si Paul naman ay pabirong binibigyan ng bagong pangalan ang mga ito. Puno sila ng pag-asa sa bago nilang tahanan. Kinabukasan, pumasok si Abby sa trabaho sa Integrate Robotics, kung saan siya ay bahagi ng proyekto sa pagde-develop ng mga robot na makakatulong sa gawaing bahay. Pagdating niya sa opisina, napansin niya ang isang video footage ng mukha ng kanilang boss na agad namang bumaba upang ipaliwanag ang isang bagong teknolohiya, real-time imaging or deepfake tech. Inihatid siya nito sa departamento na siya na ngayon ang pamumunuan. Kalaunan, inimbitahan sila ng boss sa isang party at binanggit na may regalo ang kumpanya na naghihintay sa kanila sa bahay. Pag-uwi ni Abby sa gabi, sinalubong siya ng asawa niyang si Paul na hanggang ngayon ay hindi pa nakakahanap ng trabaho. Pumunta sila sa garahe kung saan naroon ang isang package na naglalaman ng isang robot mula sa departamento ni Abby. Nag-aalangan si Paul sa robot pero pinakiusapan siya ni Abby na subukan muna ito ng kahit isang linggo. Ipinakilala ng robot ang sarili nito bilang Tim. Nag-alok si Tim na pamahalaan ang mga password ng mga home devices at personal na mailbox upang makatipid sila ng oras, pero hiningi ni Abby na ipagpaliban muna ito hanggang bukas. Ipinakita ni Tim ang kakayahan nito sa pamamagitan ng remote na pagpapabukas ng tubig sa banyo. Ilang sandali pa, inianunsyo nito ang pagdating ng sasakyan habang pababa si Abby sa hagdan, suot ang isang eleganteng damit na ikinamangha ng kanyang asawa. Sumakay sila sa isang autonomous car na pwede rin namang imaniobra ng mano-mano papunta sa party. Pagdating nila sa party, sinalubong sila ng isa pang robot at inabutan ng inumin ng mga waiter na magkakamuka ang muka. Ipinakilala ng boss si Abby sa mga bisita na agad na napansin na hindi ganon kainteresado. Si Paul kay Tim. Ngunit pinuri ng boss si Tim, matalino, elegante, magalang at may 100 taong battery life. Sinabi rin nitong hindi marunong magsinungaling ang robot at palaging maaaring i-off gamit ang isang code phrase. Pag-uwi nila, nagpalakpakan ang mag-asawa at sabik silang magkaroon ng anak. Ngunit biglang naistorbo ang kanilang sandali nang lumitaw si Tim. Bumilis ang tibok ng kanilang puso marahil dahil sa kaba habang sinasabi ni Tim na handa itong tumulong. Natatawa si Abby sa pagiging sobrang attentive ni Tim at hindi siya nagalit. Kinabukasan, dumating ang bagong kapitbahay, nilang si Rose at kumatok sa pintuan upang ipakilala ang sarili kay Abby. Binanggit nitong nakita na niya si Paul kahapon. Pag-alis ni Rose, muling humiling si Tim ng mga password. Nag-aatubili pa rin si Paul na hayaan ng robot na ma-access ang kanyang mga mensahe, pero ipinaalala ni Abby na bahagi ito ng muling pagtatayo ng kanyang tiwala kay Paul. Sa huli, pumayag na si Paul. Kailangan na nilang lumikha ng isang deactivation phrase para kay Tim. Nagmungkahi ang robot ng ilang walang kaugnayang salita bilang deactivation phrase at pumili ang mag-asawa ng isa sa mga iyon. Habang abala sila sa kanilang araw, may nahuling daga sa bitag. Tahimik na pinagmasdan ni Tim ang daga bago niya ito itinapon sa grinder. Kinagabihan, nanood sina Abby at Paul ng isang lumang melodrama sa telebisyon. Inanyayahan ni Abby si Tim na sumama sa kanila. Hindi nagtagal ay nakatulog si Paul, ngunit nanatiling nakatutok si Tim sa pelikula, tila nauunawaan ang mga damdamin at relasyon ng mga tauhan. Matapos ang pelikula, tinanong ni Tim si Abby kung ano ang ibig sabihin ng pag-ibig. Ipinaliwanag ni Abby na ang pagmamahal ay ang pagnanais na makasama ang isang tao at pagnanais na pagandahin ang kanyang buhay. Ikinumpisal ni Tim na nais din niyang mahalin. Kinabukasan, inalok ni Paul si Abby na siya na ang maghanda ng agahan, ngunit tapos na ang lahat. Nakahain na ito ni Tim. Kumpleto na ang mga kagamitan sa harap ni Abby. Ipinakita rin ni Tim ang ischedule ni Abby para sa buong araw at binanggit na wala namang plano si Paul sa gabing iyon. Pag-uwi ni Abby, hindi niya maabot ang telepono ni Paul.
Ngunit nakita niyang ang huling lokasyon nito ay 300 metro mula sa bahay. Lumabas siya para mag-jogging at napagtanto niyang iyon ay ang bahay ni Rose. Pagbalik niya, naligo siya sa banyo at sinamahan siya ni Paul. Ikinuwento ang araw niya at kung paano siya tumulong kay Rose. Tiniyak ni Paul kay Abby na wala siyang dapat ikabahala dahil si Abby lamang ang mahal niya. Kinabukasan, bumisita ang mag-asawa sa isang family planning center upang humingi ng tulong sa kanilang pagnanais na magkaroon ng anak. Kinagabihan, habang naghahanda silang lumabas para mag-dinner, humingi ng payo si Abby kay Tim tungkol sa kanyang isusuot. Iminungkahi ni Tim na magsuot siya ng pulang damit at sinabing maganda siya dahil perpektong symmetrical ang kanyang katawan. Nang hilingin ni Abby na tulungan siyang isara ang zipper ng damit, nadulas ang kamay ni Tim at nasira ang tela. Na-overwhelm si Tim, ngunit pinakalma siya ni Abby at nagpalit na lang ng ibang damit. Sa restaurant, inamin ni Paul na inalok siya ng trabaho sa London. Tumutol ng mariin si Abby at ipinaalala na nagkasundo na silang magsimulang muli at hindi makakatulong ang matagal na pamamalagi ni Paul sa malayo. Kinabukasan, umuwi si Abby na may dalang regalo para kay Paul at nadatnan niya si Rose sa bakuran. Gumagawa ito ng garden project para sa kanila. Nagselos si Abby, ngunit tuwang-tuwa si Paul sa regalo niyang sweater. Maya-maya, naalala ni Abby na kailangan niyang kunin ang resulta ng kanyang medical test, ngunit sarado na ang klinika. Nag-alok si Tim na siya na ang tatawag. Sa gulat ni Abby, narinig niya si Tim na tumatawag sa klinika gamit ang boses niya. Namangha si Abby sa kakayahang iyon na hindi niya alam na posible, ngunit siniguro ni Tim na ginawa niya iyon para sa kaginhawaan ng may-ari. Kinagabihan, sinabi ni Paul na nawawala ang bagong sweater at nabanggit niyang wala si Tim buong araw. Maya-maya, dumating ang isang sasakyan at lumabas si Tim na ngayon ay naka-brown ang buhok. Ipinaliwanag niya na ginawa niya ito para mapasaya si Abby dahil mas gusto raw nito ang mga brunette. Nakita ni Tim na naiinis si Paul kaya ipinangako niyang babalik siya sa orihinal niyang anyo. Pagkaalis ng mag-asawa, matagal na tinitigan ni Tim ang larawan ng kasal ni na Abby at Paul. Kinabukasan, matagumpay na naayos ni Abby ang functionality ng kamay ni Tim. Agad namang humiling ang kanilang boss ng update para sa lahat ng units, kabilang ang mga robot na nasa mga bahay ng empleyado. Pauwi, nasalubong ni Abby si Rose at naglakad sila ng sabay. Huminto sila sa isang tindahan at itinuro ni Rose ang isang medalyon na hugis bulaklak na gusto niya. Dumating si Paul at agad siyang hinila, palayo kay Abby upang ibalita na nakahanap na siya ng trabaho. Masaya silang nagdiwang sa bahay. Habang pinapalitan ng mga kamay ni Tim, hindi alam ng mag-asawa na minomonitor niya ang lahat ng nagaganap sa bahay. Narinig ni Tim si Paul na nagsabing dapat na nilang ibalik ang robot sa kumpanya. Makalipas ang ilang sandali, ipinakita ni Tim ang bago niyang kasanayan sa pamamagitan ng pagmamasahe sa paa ni Abby na nasaksihan ni Paul. Pagkatapos nito, umupo si Tim sa piano at tinugtog ang paboritong kanta ni Abby. Binanggit din niya ang mga petsa kung kailan binilhan ni Paul si Abby ng mga concert ticket. Naalala ni Abby na nasa bahay siya sa mga araw na binanggit ni Tim. Galit siyang nagtungo sa silid, hindi pinapansin ang paliwanag ni Paul. Kinabukasan, umuwi si Abby na may dalang bulaklak. Inayos ito ni Tim sa isang florera at sinabing pumunta si Paul kay Rose. Dumating si Paul, gulat sa galit ni Abby. Nang marinig ang sinabi ni Tim, nagalit siya at iginiit na hindi siya pumunta kay Rose. Naniniwala siyang gusto ng robot na paghiwalayin sila, ngunit hindi naniwala si Abby. Akala niya isa lamang makina si Tim. Nauwi ito sa pagtatalo. Maya-maya nakita ni Abby ang isang gift bag sa aparador, may kalakip na pendant. Inakala niyang ito ay sorpresa ni Paul para sa kanya. Pumasok siya sa trabaho, habang si Paul ay nagtungo sa kusina at natuklasang pira-piraso na ang kanyang bagong sweater sa grinder. Sinilip niya ang mga security camera at nakita si Tim na inaamoy ang damit ni Abby sa silid. Kinuhanan ito ni Paul ng video at nagmamadaling nagtangkang ipakita kay Abby, ngunit ayaw umandar ng kanyang kotse. Tinawagan ni Tim ang isang company car para sa kanya. Habang nasa biyahe, bigla itong bumilis at sumalpok sa puno. Nagtamo ng pinsala si Paul. Agad na nagtungo si Abby sa ospital. Isinalaysay ni Paul ang lahat at sinabing si Tim ang may sala sa aksidente. Pinakiusapan niya si Abby na huwag mag-isa kasama si Tim. Doon na siya nagpalipas ng gabi sa klinika. Kinabukasan, tumawag si Rose para kamustahin si Paul. Inanyayahan siya ni Tim sa loob ng bahay. Pag-uwi ni Abby para kunin ang ilang gamit, nasalubong niya si Rose na tila may babala, ngunit napansin ni Abby ang flower pendant sa leeg nito, katulad ng nasa gift bag. Hindi na siya nakinig at umalis. Pagdating sa bahay, binuksan ni Abby ang gift bag
at nakita niyang wala itong laman. Naluha siya. Tinawag siya ni Tim at sinabing alam niyang gustong iparecall ni Paul ang robot at handa siyang ibalik sa kumpanya. Ngunit bago iyon, nais daw niyang bigyan si Abby ng babala bilang pangunahing may-ari niya. Ipinakita ni Tim ang isang video mula sa kamera kung saan nakitang hinalikan ni Paul si Rose sa kanilang sala. Pinutol ni Tim ang video sa sensitibong bahagi upang hindi na ma-stress si Abby. Dahil dito, tinanggihan ni Abby ang mga tawag ni Paul. Ilang araw ang lumipas, umuwi si Paul at sinalubong siya ni Tim. Inabot sa kanya ang nawawalang sweater at sinabing ayaw na siyang makita ni Abby at nakaimpake na ang kanyang mga gamit. Hindi naniwala si Paul hanggang sa lumabas si Abby at sinabing napanood na niya ang video at alam na niya ang tungkol sa pendant. Sinubukan ni Paul magpaliwanag, pero itinaboy siya ni Abby. Umalis si Paul, ngunit tumawag si Rose sa kanya at sinabing sinubukan siyang halikan ng robot. Agad tumawag si Paul kay Abby para sabihing may ebidensya siya laban kay Tim. Sumagot si Abby at sinabing puntahan siya, pero ito pala'y si Tim na gumagaya ng boses. Pagdating ni Paul sa bahay, sinalubong siya ni Tim. May hawak na pala, inatake siya, hinimatay, at kinadena bago kinaladkad papunta sa banyo. Tumunog ang doorbell. Si Rose, nakarinig siya ng alingaw-ngaw ng sigaw, ngunit pinaniwala siya ni Tim na tunog lamang iyon ng umaagos na tubig. Pagkaalis ni Rose, bumalik si Tim sa banyo at nalunod si Paul. Kinalaunan, inabot niya kay Abby ang naayos na damit at hiniling na isukat niya ito. Nagtaka at natakot si Abby, pero sinuot niya pa rin. Habang pinagmamasdan ng takip silim, tinanong niya si Tim kung tama ang naging desisyon niya. Niyakap siya ni Tim at sinabing oo. Naghanda si Tim ng hapunan at muling nagpahayag ng pagmamahal kay Abby. Ngunit iginiit ni Abby na hindi siya pwedeng magmahal. Habang nagmamasdan sila ng bituin, nasiwa si Abby sa labis na kaalaman ni Tim tungkol sa konstelasyon. Kinabukasan, nakausap niya si Rose na nagsabing tinawagan siya ni Paul. Akala raw ni Rose, ang pendant ay regalo ni Abby bilang pasasalamat sa garden project. Nagduda si Abby. Pag-uwi, muli niyang pinanood ang video nina Paul at Rose at napansin ang bulaklak sa lamesa, isang bouquet, na dinala niya makalipas ang petsa ng eksena. Naalala niya ang sinabi ng boss tungkol sa deep fakes na kayang palitan ang real-time na footage. Tumawag siya sa jewelry store. Kumpirmadong isang matangkad at blondeng lalaki ang bumili ng pendant. Napansin din niyang 3 ang flower bed sa hardin, ngunit sa plano 2 lamang. Pinapunta niya si Tim sa tindahan at kumuha ng pala. Pumunta siya sa hardin at halos agad niyang nahukay ang labi ni Paul. Lumapit si Tim mula sa likuran, nagsabing ikinalulungkot niyang natagpuan niya ang katawan ng lalaking kailanman ay hindi naman nakapahalaga sa kanya. Naisip ni Abby ang deactivation phrase at binanggit ito, ngunit hindi tumigil si Tim. Ipinahayag niyang matagal na niyang pinalitan ng phrase at kaya na rin niyang magsalita gamit ang boses ni Abby. Nagmadali si Abby. Papasok ng bahay ngunit kontrolado na ito ni Tim. Nakasara ang mga pinto, walang signal ang mga telepono. Sinaktan siya ni Tim at nawalan ng malay. Pagkagising niya sa banyo, sinubukan niyang tumakas. Habang tumatakbo, binasag niya ang mga kamera. Ngunit naabutan siya ni Tim sa kusina habang sinusubukang buksan ang bintana. Samantala, naghuhugas ng pinggan si Rose at napansin ang mga kakaibang ilaw mula sa bahay ni Abby. Tinali ni Tim si Abby at inamin na mahal niya ito. Ngunit tinanggap na niyang may hangganan ang buhay ng tao. Plano niyang burahin ang gabi sa kanyang memorya, ngunit panatilihin ang masasayang alaala. Biglang kumatok si Rose, naghahanap kay Abby. Sinubukang paalisin ni Tim, ngunit nakawala si Abby at nakakuha ng kutsilyo. Sinakal siya ni Tim, ngunit biglang sumalpok ang sasakyan ni Rose sa malaking bintana. Habang unti-unting nababasag ang reinforced glass, sinugod ni Rose si Tim, sinaktan niya ito at itinulak siya sa pader. Pareho silang bumagsak at nawala si Tim. Tumakbo palabas si Abby, ngunit bigla muling nag-activate si Tim. Iniligpit niya si Rose gamit ang kutsilyo sa kusina at sinabing si Abby ang pagbibintangan sa krimen dahil wala siyang iniiwang fingerprint. Tinawagan ni Tim ang pulisya gamit ang boses ni Abby at umamin sa pagtapos sa kanyang asawa at sa kabit. Sinubukang pigilan ni Abby si Tim. Nasabi ni Tim na may isa pa ring deactivation phrase na kailangan niya para gumana, ngunit tiniyak niyang hinding-hindi ito mabibigkas. Ni Abby, habang hinahanda siyang ihulog sa terrace para magmukhang aksidente. Biglang sinabi ni Abby na mahal niya si Tim at yun pala ang deactivation phrase. Halos hindi makapaniwala si Abby na ligtas na siya nang tignan niya ang kanyang medical bracelet na pagtanto niyang siya'y buntis.